you're traveling to Vietnam, dapat nyo talagang mabisita ang city na ito. Welcome to Hoi An, known as the City of Lantern. Aside from that, kilala din ang Hoi An as a UNESCO World Heritage Site. It is once the major port here in Vietnam and dito din ginaganap ang sinaunang kalakalan. Nowadays, makikita niyo talaga ang mga well-preserved houses na may touch ng mga Japanese and Chinese architectural design. Just a 30 minutes ride from Da Nang, pwede niyo nang mapuntahan ang Hoi An. And sa vlog nito, ipapakita ko sa inyo ang mga bagay na dapat nyo malaman before coming here sa Hoi An. Ibabahagi ko din sa vlog nito ang aming 2 days itinerary dito sa Hoi An. Mga activities na pwedeng magawa sa Hoi An, saan ba magandang kumain, budget, and expenses, lahat yan makikita nyo sa video na ito. Kaya naman, if you're planning to visit Hoi An, make sure to watch and save this video. My name is Doc Sammy and tara samahan nyo kami sa aming pagbisita dito sa Hoi An, Vietnam. From Naiya Terminal 3, we flew via Cebu Pacific going to Da Nang International Airport. If you like to know more about our airport and immigration process from Naiya going to Da Nang International Airport, you can watch my previous vlog. Sa previous vlog ko, naibahagi ko na din kung saan ba makakapag-withdraw ng pera, makakabili ng SIM card, and paano mag-compute from Da Nang Airport going to your hotel. From Da Nang Airport ay dumiretso na kami sa Hoi An and we will be staying here for 2 nights. Good morning everyone! Today is our official day 1 here in Vietnam and I welcome you here in Hoi An! Welcome to Hoi An! Today is our official day 1 here in Hoi An, Vietnam. And today gagala tayo and mag-e-explore tayo around Hoi An. Dito pala kami nagstay sa may Hoi An Old Town kaya sobrang lapit lang ng mga attractions dito. Etong dinadaanan namin ay ang Hoi An Market. Kung mapapansin nyo, sobrang dami ng mga shops na nagbibenta ng mga customized tailored suits. Kilala kasi ang Hoi An sa mga tailored and customized na mga damit. Kaya if may extra budget kayo, try nyo ding magpagawa dito. Ang Hoi An ay located 29 kilometers from Da Nang International Airport. Paano nga ba makapunta dito sa Hoi An? Pwede naman kayong magpa-private transfer from Klook or pwede din kayong mag-book sa Grab. Usually, ang mababayaran nyo sa Grab is around 300,000 dong or mahigit na 800 pesos. Hey everyone! So, nandito kami ngayon sa Cum Lim yan. Cum Lim, isa sa mga nire-recommend na kainan dito sa Hoi An. So, dito kami kakain for our first meal here in Hoi An. One of the recommended na kainan dito sa Hoi An ay itong Cum Lim. Located lang ito sa may Hoi An Ancient Town kaya naman pinuntahan talaga namin. Sakto talaga yung pagpunta namin dito kasi lunch na and buti na lang nakakuha agad kami ng aming seats dito. One of the must-try dishes dito sa Hoi An, especially dito sa may Cum Lim, ay etong tinatawag nilang Khao Lao. Must-try din dito ang kanilang banh cho or Vietnamese pancake. Ang dami pang mga options ng traditional Vietnamese food dito sa Cum Lim. Pero for today's lunch, eto lang muna yung in-order namin. Sobrang laki din ng servings nila dito kaya busog na busog talaga kami dito sa Cum Lim. After eating, ay stroll na naman tayo dito sa Hoi An Market. Sobrang dami palang mga cafes around Hoi An, kaya ang sarap talagang tambayan dito. While strolling around, nadaanan namin itong Old House of Tang Ki na isang National Heritage House. Kakalakad namin ay umabot na kami dito sa may Hoi Ai River. Dito pala usually ginaganap yung lantern release and eto yung itsura niya pag daytime. Maraming mga cafes around the area kaya ang sarap talagang tumambay din dito. Masarap din mag-stroll around Hoi Ai River kasi ganito yung view na makikita nyo.
Malapit lang din sa Hoi Ai River ang tinatawag nilang Japanese Bridge. This is around 3 p.m. and kung mapapansin nyo, sobrang luwag lang dito. Pero alam nyo ba, especially at night, napakasikip talaga dito at sobrang dami din ng tao. Ilang oras pa lang kami dito sa Hoi An pero all I can say, sobrang gusto ko yung vibes dito. Napaka-traditional and napaka-simple lang dito sa Hoi An. One of the UNESCO World Heritage Site na nadaanan naman ay etong Cantonese Assembly Hall. Kakalakad din namin, umabot kami dito sa Dabamu Temple Gate. Ang dami niyo talagang makikitang mga historical site around Hoi An Ancient Town. Ciao! Hanoi! Ayan, so we are back again. Hoi An? Hoi An pala. Kasi Hanoi tsaka Hoi An. O, diba? Sounds like. So we are back again and we are going now sa Mai River kasi may nabook ako sa Klook na boat tour. Boat tour ba yun? Release ng lantern. Ayan guys. So 6 p.m. yon. Nabook ko siya sa Klook. Ang mura lang niya guys. Grabe. Like 200 plus lang. Kaya yan, pupunta na kami doon kasi 6 p.m. yung nabukong oras. And tara, let's go. Alam niyo ba, sobrang lamig ngayon dito sa Hoi An. Grabe. Kaya nagpilit ako ng damit kasi medyo malamig na talaga. It's around 17 degrees today. Kaya naka-jacket na din ang aking husband. Dumidilim na dito sa Hoi An and nag-iiba na yung vibes dito sa Hoi An. Napaka-vibrant and napakaganda talaga dito. Kaya I really recommend na magstay talaga kayo dito ng ilang nights para masilayan nyo ang kaganito kagandang vibes ng Hoi An. Before we proceed sa ating boat ride, ay pumunta muna kami dito. Dito kasi yung instruction kung saan mamimit namin ang aming tour guide. Kasali na pala sa nabayaran namin itong aming lantern and also may pag-green tea pa. Nabook pala namin to sa Klook and we paid around 299 pesos per pack. Ayan, nakuha na namin yung aming ticket and then yung aming lantern. We just waited for our turn na makasakay sa boat and sobrang smooth lang naman yung naging process naman dito. Mabilis lang din kami nakasakay and before riding ay pinapasot nila kami ng aming life jacket for safety reason. Kaka-start pa lang namin sumakay dito sa aming boat pero nakaka-amaze talaga yung view dito sa Hoi An. The releasing of lantern dito sa Hoi An is a cherished tradition. It symbolizes wishes for luck, love, and happiness and a way to let go of past troubles. Definitely a must-try activity pag andito kayo sa Hoi An, Vietnam. Kasi alam niyo ba, one of my bucket list talaga is to visit Hoi An and matry ang pag-release ng lantern and finally, we are here. During nighttime, Hoi An transport into a magical place. This is Hoi An at night. Napakaganda and napaka-magical talaga. Mahigit 30 minutes din yung boat ride namin doon and after nyan ay pumunta kami dito sa Hoi An Night Market. Along the way ay marami kayong mga shops na makikita na ganito. Pwede kayong magpa-picture dyan and magbayad lamang ng around 10,000 dong at sila na yung pipicture sa inyo. After pictorial ay mag-stroll na kayo dito sa night market kasi ang daming mga food na binibenta. One of my favorite food dito ay itong mixed grilled rice paper or tinatawag nilang bantrang nung chai.
Must try talaga to guys kasi napakasarap talaga and hindi ko na to nakita sa Danang kaya talagang na-miss ko ang pagkain na ito. It's basically a grilled rice paper na maraming mga fillings. Sakto lang yung anghang at tamis kaya napakasarap talaga nito. Bumili na din kami dito ng fresh Vietnamese spring roll na napaka-crispy, napakasarap at nakakabusog talaga. Perfect na panulak or drinks naman etong kanilang fresh na sugarcane juice. Marami din mga iba't ibang mga exotic food ang available dito sa Hoi An Night Market. And isang example na dyan, itong grilled frog. Di na kami nag-try niyan guys and nag-stroll na lang kami dito. After nyong kumain ay perfect na mag-stroll dito sa night market kasi aside sa street food ay marami ding mga pasalubong, souvenirs and mga damit ang binibenta dito. Aside sa night market ay marami din dito mga restaurant, bars, and mga cafes around Hoi Ai River. Masarap talaga ditong mag-stroll kasi napaka-vibrant talaga dito na part ng Hoi An. We decided to get a cup of tea na lang at mag-enjoy at magmuni-muni habang tinitingnan ang ganito kagandang view dito sa Hoi An. Every corner ng Hoi An is a perfect spot to stroll around at para mag-pictorial. Sa mga alley lang ito guys, pero sobrang dami ding mga kainan and cafes dito. Another day, another adventure na naman dito sa Hoi An, Vietnam. Today is our day 2 and last day in Hoi An, kaya maaga kami ngayong mag-check out. Good morning everyone! Today is our day 2 here in Hoi An and yes, it's a beautiful morning. Today is also our last day here in Hoi An. So ngayon, naantay na lang namin kasi nag-check out na kami. So we have something to do right now. Pupunta tayo ng Coconut Village tapos sasakay tayo sa yung coconut boat. Yeah. And then before that, kakain muna tayo ng breakfast. So yeah, it's a beautiful day to explore Hoi An today. And grabe, napakaganda ng panahon. Hindi siya ganoon ka-init, malamig, and mahangin. Kaya napakaganda ng panahon natin na mag-explore around Hoi An. So kaming mag-check out and iniwan naman ng aming luggage. So guys, yung aming hostel dito sa Hoi An napaka-affordable. So if you're looking for somewhere to stay here in Hoi An, you can check Harmony Hostel. Napaka-affordable talaga ng aming hostel dito sa Hoi An, kaya if you like to stay here, you can check this one sa Agoda. From our hostel ay naglakad lang kami ng around 500 meters para makarating dito sa ating first stop, which is ang Madam Can or the Banh Mi Queen. Sikat na sikat talaga itong Madam Can sa kanilang napakasarap na Vietnamese banh mi. Guys, welcome to Madam Can or the Banh Mi Queen. So dito yung isa sa nire-recommend na kainan ng banh mi dito sa Hoi An, kaya dito kami magbe-breakfast. Madam Can or the Banh Mi Queen has been selling banh mi for over 30 years.
Recommended talaga ito dito sa Hoi An kasi napakasarap ng kanilang banh mi. Available kasi dito ang kanilang vegan and non-vegan banh mi. On our case, we ordered the non-vegan banh mi and kakaiba talaga yung sarap ng kanilang banh mi dito. So I ordered black Vietnamese coffee, and then ito yung banh mi natin. This is a mixed banh mi na meron ng pork, chicken, vegetables, then egg. Yan. So let's eat. Crispy na. Di la crispy, di ba? Kuwanto lang ang palaman, no? Ang ground pork. Banh mi ito. So guys, iba yung banh mi nila dito. Kasi tingnan nyo, more on meat. Sa Hanoi kasi yung natatry naming banh mi doon ay ang daming vegetables, lettuce, cucumber, ayun. Tapos merong sausage, egg, and then chicken and pork. Yan. But this one guys, ang dami niyang laman talaga. Tingnan natin. Siksik sa karne. And for example, if vegetarian kayo, meron naman silang vegetarian na banh mi din. So, it's just that pinili namin yung mix na flavor ng banh mi. Let's eat! So now we are here going to our next destination. We will be going to Coconut Village. Pero may nabook na kami na Klook tour. Hindi siya tour, parang boat namin. Na meron na kaming ticket doon. So nabook ko sa Klook. From Madam Khan, nag-grab kami going to Han Coconut. Kasi yan yung pangalan ng aming na-avail na ticket. And yung aming pamasahe dito sa Grab is around 200 pesos lamang. Yan. Yung mode of transportation naman dito sa Hoi An and Da Nang ay mainly Grab talaga. And gumagana yung ating Grab app dito sa Hoi An kasi diretso na nag-change yung location ng ating Grab app. And I tell you, napaka-affordable talaga ng Grab ride dito sa Vietnam. Pagkarating naman dito sa Coconut Village ay sobrang dami ng mga taong nagtatanong if nakabook na ba kami ng aming basketball. And buti na lang talaga nakapag-book na kami ng aming ticket for the boat ride dito kasi pagkarating namin napaka-smooth na lang. May staff from Han Coconut na nag-guide sa amin at inihatid kami dito. Para iwas scam guys, I recommend na mag-book na talaga kayo dito in advance. Napaka-affordable lang din ito sa Klook kasi we only paid around 199 pesos per pax. Do take note na minimum of 2 packs pa din pag nag-book kayo sa Klook. So if solo kayo guys, need nyo pa din magbayad ng 2 packs. Pinakita lang namin dito ang aming code at eto na pwede na kaming sumakay sa kanilang basketball. Yeah. Okay, let's go. Okay. Are you ready? Let's go. Let's go. Mabuhay! So we just started our coconut boat tour and we booked this one sa Klook. Yes guys, kung napapansin nyo kanina, grabe, napaka-smooth, dire-diretso na lang kami. And upon drop-off ng Grab, ay may sumalubong na sa amin from Han Coconut. So may mga staff sila, marami silang mga staff. And yun, ginaid nila kami until makasakay kami dito. Walang gaanong pila and sobrang bilis lang talaga naming nakasakay. Ayan! So I've tried Mekong boat tour in Ho Chi Minh. So this one guys, mas malayo yung kanyang ruta. Ayan. And medyo ano siya, medyo kakaiba kasi nga
round yung sinasakyan naming boat. Ito yung river na tinatahak namin. Yan. Actually guys, yung pinaka-feature dito ay yung pagsakay, tapos ang bilis na ganyan-ganyan nakakahilo. So doon banda kami pupunta, nag-start na yung show nila. Parang hindi ko yan kaya guys, pero kung matapang kayo and malakas kayo guys, pwede nyo i-try yung mag-ganyan-ganyan. Yan. Paikot-ikot dito sa Coconut Boat Tour. The basket boat ride here in Hoi An is located in Bai Mau Coconut Forest. Aside from riding the basket boat, ay dito makikita mo din ang kanilang fishing livelihood. So, sakay ka dira makalipo. If you want to try na sumakay sa paikot-ikot na basket boat ay pwede naman pero merong additional na bayad. Meron din ditong nagkakaraoke at nagko-concert kaya mag-e-enjoy talaga kayo dito. Philippines number 3. After ng aming basket boat ride sa Coconut Village, ay nag-book lang ulit kami ng Grab ride going sa Hoi An Ancient Town. Wala na naman kaming ibang gagawin dito sa Hoi An Ancient Town kundi tumambay lamang. Gusto lang naming masulit ang aming stay dito kasi nga last day na naman dito sa Hoi An. So we decided na tumambay muna dito sa Chuan, isa itong cafe na sobrang lapit lang sa Hoi Ai River. So, if you're looking for somewhere to stay na mag-chill and maganda yung view, malapit sa Japanese Bridge, well, try nyo din dito guys sa may Chuan. Isa siyang cafe na sobrang ganda ng location niya. Makikita nyo agad yung Hoi Ai River and pwede kayong mag-chill dito and tumambay while watching the crowd. After chilling around Chuan Cafe, ay we decided na mag-stroll dito sa Hoi An Market. Try nyo din palang mag-stroll sa mga alleys guys kasi napaka-instagrammable and magandang pagpicturean. One of the recommended din dito na traditional drinks ay etong Mot Hoi An. Nagbibenta sila dito ng napaka-healthy na traditional herbal tea. Maganda pa sanang tumambay sa mga cafes around Hoi An pero syempre pupunta pa kami ng Danang. Dito sa Hoi An Market ay nag-stroll na lang kami dito at nag-window shopping. Try nyo din palang bumili dito ng mga customized na damit nila dito kasi sobrang ganda ng kanilang mga tela. Dito kami na shop na budol kasi sobrang affordable and madaming silang binibenta dito ang mga souvenirs and damit. And we are done here in Hoi An. Yes, we will be going now to Da Nang.
and to explore naman another city here in Vietnam, which is ang Da Nang. So ayan, sinundo na kami ng aming ride going to Da Nang. Nag-book na lang ako sa Grab, guys, and sobrang bilis lang mag-book ng Grab ride dito sa Hoi An. So, to give you an idea, 21 kilometers away yung hotel namin from here sa Hoi An going to Da Nang. And yung pamasahe namin is around 304 KVND. O, diba? Affordable talaga dito sa Vietnam. For our 2 days here in Vietnam, grabe, nagustuhan talaga namin yung aming stay dito, especially pag-explore sa mga place around Hoi An. If you're going here, I recommend na spend around 2 to 3 days here in Hoi An. Actually, wala namang gaanong gagawin dito, pero alam nyo ba, kahit mag-stroll ka lang around Hoi An, ma-appreciate mo talaga kasi sobrang chill ng vibes dito. And ang ganda talagang maglakad-lakad. Especially this time, January, napakalamig ng panahon dito. Kaya hindi talaga kayo makakagard sa pag-explore dito sa Hoi An. That will be our end sa ating Hoi An vlog. And yung ating next vlog naman, it will be Da Nang. See you sa ating part 2 vlog ng ating Vietnam adventure. All I can say, napaka-worth it bisitahin ng Hoi An, Vietnam, and I really recommend magstay kayo doon ng ilang night. Culture and tradition, makikita nyo talaga yan sa Hoi An. Yan na muna for our Hoi An vlog, and stay tuned kasi next na vlog natin is all about Da Nang, Vietnam. Kaya naman, if you like to know more, don't forget to like and subscribe. And use my Klook code DocSamiKlook for discount kung magbubook kayo sa Klook. My name is Doc Sammy and see you on my next vlog.